Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Talagang tumigas na po yung muka ni Kabayang Robin Padilla. Wala nang hiya-hiya. Bakit niya Mr. Maravillas? Binanatan pa mga kababayan ni Robin Padilla yung mga pumuna sa kanyang mga pinagsasabing kabalbalan sa Senado tungkol sa mga aliases para ipagtanggol si Sara Duterte sa paggamit ng alias sa mga acknowledgement receipts na puro chichirya at dinamay pati yung pagong at pusa. Dinamay yung mga hayop. Pati si Bilat. Tapos, ginastify ni Robin Padilla kasi yung mga bayanihan niya gumagamit ng alias. O di binanatan si Robin Padilla ng mga critics kasi malayo man po sa issue yung paggamit ng alias ng mga bayani kaysa sa paggamit ng mga kakaibang pangalan sa acknowledgement receipts ng confidential funds ni Sara Duterte. Ngayon ito yung sinasabi ni Robin Padilla. Yan o, Diyos mio, magugutom ang mga troll kapag tumigil ako. Ako ay ibinoto ng mga totoong tao. I'm only answerable to them. Binanatan ni Senator Robin Padilla ang mga bumabatiko sa kanyang mga payag sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nitong Miyerkules, August 26. Sa kanyang interjection, inihambing ni Padilla ang paggagamit ng alias sa confidential funds ni BP Sara at ang pagkakaroon noon ng alias ng mga bayani ng bansa, git ng senador. Maituturing na trolls ang mga bumabatiko sa mga sinabi niya. So, ang gusto mong palabasin, pati si dating Senate President Franklin Drilon, troll na. Pati si Senator Drilon, mga kababayan, hindi nagustuhan yung mga sinabi ni Robin Padilla. Yun sabi ni Franklin Drilon sa interview ng BNC, Billionaire News Channel. Padilla's mention of Ninoy Aquino out of place in BP Sara trial. Correct. Walang relevance po. Dinamay pati si Marshall Bonifacio, yung alias ni Ninoy. Ngayon sabi ni Ma'am Aquino, wala man na niyang confidential fund si Ninoy. O, di ba? Iba man yung paggamit, yung intensyon mga kababayan ng paggamit ng alias ni Ninoy, iba man kaysa sa intensyon ni Sara sa paggamit ng mga alias. Ang paggamit ni Sara ng mga alias sa confidential funds para itago yung mga multong beneficiaries. Palabasin, may beneficiary, wala man pong beneficiary. Nalunok yung milyon-milyon na confidential funds. Yan ang malinaw. Dina-justify ni Robin Padilla at dinamay pa yung mga bayani. Kaya sabi ni Franklin Drilon, that is out of place niya. Sa impeachment trial ni Sara, puro kabalbalan po ang pinagsasabi ni Robin Padilla. Irrelevant na dapat sana pinatigil na ni presiding officer Chis Escudero. Mga violations ito mga kababayan. Malinaw na pagtatanggol sa Vice Presidente ang ginagawa ng mga Duterte senators, pero walang ginagawang aksyon. Mga kababayan, yung presiding officer, pinapabayaan niya. Pero pagdating doon, mga kababayan, sa mga prosecutors, ang dami niyang sinabing violations. Ni isang violation sa mga senator judges na kasama niya, walang sinabi si Chis Escudero. Kaya tama itong sinabi ni Franklin Drilon, that is out of place niya. So, lumalabas, gustong palabasin ni
Robin Padilla, yung mga critics niya, puro man lang troll. So troll pala si Drilon, si Bam Aquino, nakapwa niya senador. Ito dating senador, dating Senate President. Respetado ng buong bansa. Dating top-notcher din, mga kababayan. At napakatagal na naglingkod mga kababayan sa ating gobyerno. O, di ba? Ngayon sabi ni, ni Robin Padilla, ako ay binoto ng mga totoong tao. I'm only answerable to them, not to the paid troll farms, saad ni Padilla. Diyos mio, magugutom ang mga troll kapag tumigil ako. Pinapalabas niya yung mga critics niya tulad natin, puro troll. Malabo man na troll, mga kababayan tayo. Ang mga trolls po, most of the time, walang personal identity, hindi nagpapakita ng muka, mga makina. Tulad ng mga pages na pinopromote yung China, agenda ng China, at saka ni Sara Duterte. Yan ang malinaw na mga trolls, mga kababayan. Kaya nga mga kababayan, maging yung kapwa niya Muslim, si dating Katoliko, kaya lang para makapag-asawa siguro ng marami. Allowed kasi sa Muslim religion yung may maraming asawa. Basta't kaya. Nag-Muslim si nag-Muslim si, hindi kumbinsido sa kanya, si Alonto Adjong, Congressman Alonto Adjong, sa paggamit niya ng mga bayani, yung mga aliases para i-justify yung paglustay ni Sara. Pakinggan natin mga kababayan si Alonto Adjong. Sabi ni Alonto Adjong, it is insulting sa ating mga bayani yung ginawa ni Robin Padilla. Ito, nag-press con si Alonto Adjong. Pakinggan natin. With due respect to my brother in faith and a sitting senator, I think those national heroes whose aliases were referenced would be probably rolling in their graves, no? After their nom de guerre, no? I think these are nom de guerre. Baka niya, yung mga namatay ng mga bayani, kung marinig ang mga sinabi ni Robin Padilla, nag-rolling na daw sa nag-rolling sa kanilang mga libingan o baka bumangon para sa pakinsi. Ampasin itong si Robin Padilla. Iniinsulto yung paggamit mga kababayan ng mga ng mga aliases nitong mga bayani. Di ba mga kababayan? Ituloy natin. No, were mentioned in the same context as the allegation of misuse of confidential funds. No, to be mentioned with the same breath as Mary Grace Piatos, Mr. Pagong, Miss Pusa, Miss Bilat is no, but that's what the name reflected Bilat? in the AR, di ba? Kaya nga sinasabi natin, Miss Bilat is already a way, a travesty to the memories and to the legacy which these national heroes have imparted to benefit the Filipino nation. No? To be put them on the equal footing as Miko Harina, as Andilim, as Miss Ngit, Miss Ngit. is already again an insult to the sacrifices they have made for this country, and their death, no, the sacrifices they have made, kasi malapit na pong National Heroes Day, the sacrifices they have made is actually diametrically opposite to the very practice, Correct. of which these confidential funds were handled. So hindi po dapat yun ang analogy ang gamitin natin.
And let Correct. us be specific about this. This is about auditing problem. This is about whether or not aliases are necessary in order to maintain confidentiality of a operation that requires safety and security of whoever is involved, not a test of anybody's patriotism. So dapat po makontextualize po natin yan. Una, ang problema po dito as explicitly explained by Deputy Speaker po dito ay audit problem. May problema po ang OVP sa Correct. sinabmit nilang mga liquidation. Po nila, inassume nga po ito na Miss Gina Acosta kasi wala nga po talaga siya doon sa ground kung totoo ba na si Miss Ngit-Ngit ay nakakuha ng 200 million worth of confidential funds, hindi niya masabi, ang assumption niya is confidentiality. That's why si Senator Judge Ping Lacson stood up because knowing him, yung background po niya, nasa investigation po siya kung paano a confidential or intelligence activity are being conducted, and after the success of this activity, verification period where yung security access nitong mga aliases are actually debundled and disclassified for auditing purposes. Kaya nga po tatanungin natin, if ever granting na tama yung sinabi ni Ms. Gina Acosta ng mga aliases ito, dapat may pangalan na tunay. Kasi for the purpose of auditing, hindi ibig sabihin na confidential ito, again and again, ay dapat habang buhay na nating hindi iitatanong. At hindi just ibig sabihin na confidential in nature na ito ay mawawalan ng kapangyarihan ang Commission on Audit. Malinaw na yun, mga palusot man lang para hindi matrace mga kababayan at hindi madiscover yung paglustay ng pera. Kasi nga po, sa totoo lang, ako ang tingin ko, si Mary Grace Piato, si Chucky nga po, the same person. At the rest of the yung mga katawa-tawa na mga pangalan, iba-iba lang na mga pangalan pero iisa yung identity nun. Si Chucky. Ang tunay na identity, mga kababayan, ng lahat ng nakapangalan doon, si Chucky man lang. Ituloy natin, mga kababayan. Para kunin sa busisiin ang pinaggastusan ng pera ng Correct. taong bayan. That's the mandate of the COA. No amount of confidential activity can ever weaken the constitutional mandate of the Commission on Audit in finding out what happened to the money of the people, especially if this money is being spent or should be handled strictly under a very strict joint circular. So klaro po yun. This is not an issue of patriotism. This is an issue of audit problem which now the Office of the Vice President and the Department of Education, when the Vice President sat as the Secretary of this department, are facing trouble with in terms of auditing with COA. O, di ba? Sinupalpal ng kapwa niya Muslim. Itong si Robin Padilla. Hindi kumbinsido. Si Alonto Adyong, matinong Muslim. Alam niya yung kung ano yung mali, kung ano yung tama. You see, mga kababayan, ngayon na itanong din itong isyong ito, mga kababayan, yung pinagsasabi na mga kabalbala ni Robin Padilla using aliases para ma-justify. Nag-react na rin po yung Palasyo Malacanang, si Yossi Castro. Pakinggan natin na itanong po sa press briefing ngayon. At follow-up lang po dun kay Senator Robin Padilla's statement. Katanggap-tanggap po ba sa Malacanang na inihambing yung mga former hero, yung mga national heroes natin doon sa mga gumagamit ng alias ngayon? Isn't this insulting to our heroes? Unang-una, ayaw po nating maghusga. Ayaw nating maging judgmental sa ginawa ni Senator Robin Padilla. Pero
iba po kasi ang nakikita ng PCO, ng palasyo para ihambing yung mga informant ngayon na nagtatrabaho para sa bayan, kung ikukumpara mo sa mga bayani na nagbubuwis ng buhay at pawis, talino, para lang ipaglaban ang ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga nasa laylayan ng lipunan nung panahon na ang Pilipinas ay nasasakop ng dayuhan. So medyo magkaiba po ang sitwasyon. Noon, kesa itong mga sinasabi nating di umanon tumanggap ng milyong-milyong pondo para sa information at para sa mga rewards. Follow-up question mula kay Ira Panganiban, DZRJ. Good afternoon, ma'am. Yun lang tungkol dun sa... Sabi ni Jose Castro, ang mga bayani noon anya, itinatago ang pagkakakilanlan para sa bayan. Pero yung iba ngayon, itinatago ang pagkakakilanlan para sa bayan. Correct, mga kababayan. At para makapangurakot. Ginamit yung mga ginamit yung mga confidential funds para confidential funds, yung mga aliases para maitago yung mali na paggamit ng pondo, mga kababayan. Yun ang malinaw dito. O ngayon, sabi dito sa balita, Padilla to stay silent rather than hit back at Adjong over alias issue. Congressman Adjong, kapatid kita sa Islam at personal na kaibigan ko, ang iyong angkan, I choose to stay silent rather than fire back at your statement, sabi po ni Robin Padilla. Hindi niya kasi kayang kontrahin yung katotohanan na sinabi ni Adjong. Kaya pipiliin niyang yung tumahimik na lang. Tama po, mga kababayan. Parang ugali ni Sarah. Pag hindi niya kaya, ayan, pass the mic. Walang tanong-tanong. Mananahimik na lang, tapos babanat na naman. Ganon lang, mga kababayan, yung strategy. Anyway, yan man lang po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.